guys! Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Siyempre, kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please subscribe at huwag mong kakalimutan i-hit ang ating notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. Ilang tutorial ko na ba to sa gel polish? So, pero dahil nga request nyo, ay gagawin ulit natin ang ating tutorial. So, ganito lang naman ako guys, mag-prep. And, sabayan na natin ng shoutout. Tsaka, sagutin natin yung mga tanong nila. Hindi na ako magpapakita guys sa video. Kasi ganito ko guys mag-prep. Hindi ko alam guys kasi iba-iba naman tayo ng klaseng pag-prep. So, baka ganito yung prep mo and okay sa'yo yung ganong pag-prep o baka gantong prep sa akin mas okay sa akin. So, iba-iba pa rin talaga tayo guys ng pag-prep. Muna natin, i-shout out si Pela Lane Lano. Tapos, ang tanong niya guys ay, bakit wala daw dehydrator at 5 minutes? Nag-comment siya dun sa isa kong video dati. Yung parang sa gel polish. Ang una natin gagawin guys ay, linisin muna natin ang ating kuko. Diba nga, nauso nga ngayon yung mga bagong linis ngayon, hindi kagaya dati. Ngayon kasi, nauso na yung mga Russian manicure, nauso na yung mga, di ba, yung mga drill. Kasi, syempre, yung mga client ko, guys, alam mo yun, syempre, iba doon, may edad na. So, sanay sila sa dating linis pa din. Hindi sila sanay sa yung bagong linis ngayon, ng mga bagong nail tech ngayon, di ba? Nakikita nyo ba guys? Kasi baka mamaya hindi na naman makita. May magre-reklamo na naman sa content ko na, ano ba yan? Ang likot-likot. Kaya nga bumili ako ng aking bagong clip tripod. Naka-clip na lang siya sa table ko para medyo front talaga yung camera natin. Kasi nga, yung tripod ko dumudulas. Tapos hindi ko siya mailagay sa harapan. So ito, naka-clip na siya. Kaya kung mapapansin nyo, yan nga, front na front nga yung aking video. Ayun, yung mga client ko kasi, sanay pa rin sila sa dating kung paano tayo maglinis, yung mga dating mga dating manicurista talaga na ganito maglinis, gumagamit pa rin ng mga cuticle remover, ganyan, martilet, diba? Sanay na sanay pa rin sila sa gano'n na linis. Yan, tignan nyo guys, wala kasi akong cuticle. Ngayon, syempre, kung yung mga bagong linis ngayon na gumagamit talaga ng mga beads, ganyan, mga so kung doon kayo mas sanay, edi go. Pero kasi ako, sanay ako sa ganito, kailangan ko pang basain. Tsaka parang feeling ko kasi mas malinis yung tignan kapag ginamitan siya ng cuticle remover. Diba? Huwag kayo guys mag-gel polish ng pudpud yung kuko sa kamay. Kasi dyan madaling mag-chip yung yung gel polish. Kailangan may haba. May tumubo na. Kung meron na kayong drill, mas better. Kasi, mas maganda kasi kapag drill. Kasi talagang nababap siya ng ayos. Dati kasi nung hindi pa uso yung drill, ang ginagamit lang namin pambap, yung ganito. Tawag dito, nail file. O kaya yung bopper na ganito. Nung wala pa akong drill, ang ginagamit ko is bopper. Ang ginagamit ko kapag bopper, yung mas magaspang, hindi yung makinis. Kasi dalawa yun, di ba? May mga bopper na 1, 2, 3, 4 yung di ba? Pero may bopper na dalawa lang. Isang manipis at isang super gaspang, super rough. Ang ginagamit ko guys, super rough. Lalo kapag makinis yung kuko. Yun ang ginagamit ko. Kapag makinis yung kuko ng kliyente ko, ginagawa ko, nirarap ko siya, yung super gaspang, tapos binabap ko siya nung medyo makinis. Kasi guys, kapag yung super gaspang, makikita nyo yung ganito, di ba pa nag-apply kayo ng gel polish, para siyang baku-baku, akala mo may bubbles, ganun, o kaya parang mayroon siya mga himul-mul, na parang excess na kuko, di ba nagtatayuan sa ganito. So, kaya ako siya ginagamitan ng ng makinis lang na bopper. After ko mag-rough na bopper. Yun ang ginagawa ko. So, ngayon, kung meron ka ng drill, mas better. Kasi mas maganda guys kapag may drill ka. Kasi, iba yung kapit ng gel polish. Kakaiba yung kapit ng gel polish. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero, siguro kasi dahil mas magaspang siya. Shoutout kay Mary Ann Garachico. Sabi niya, kailangan po ba magaspang ang kuko bago pahiran ng gel polish? So, ito yung magiging sagot sa tanong Miss Mary Ann. Yes, kailangan po talagang magaspang yung gel ng ating kliyente bago tayo mag-apply ng gel polish. Kasi, kung hindi natin siya papagaspangin, paano kakapit yung mga product na gagamitin natin? Dalawa kasi ang ginagamit kong sanding band, yung ganito. Etong medyo makinis,
At saka yung isa super wrap. Yung super wrap, ginagamit ko siya kapag makinis yung kuko ng client ko. Parang ganyan na makinis. Pero kapag yung hindi masyadong makinis yung kuko, ang ginagamit ko yung ito lang, manipis lang, ganyan. Pag ako'y magpapakinis lang ng kuko, para hindi naman ma-overfile, hanggang 10 lang ang aking RPM. 10 lang, ayan o, 10. Ang hirap kasi gawin guys yung sarili, kaya bihira ako mag-gel polish. Nag-gel polish lang ako kapag kayo may lakad, o kaya ganito tutorial. Tapos, yan, nakikita nyo ba yung mga gilid? Ayan o, may mga hindi pa masyado napapile. Kita nyo yan? Ito yung napile na, tapos ito yung hindi pa. So, yung mga ganyan, huwag kayong magtitira ng ganyan sa kuko. Kasi, minsan, yan yung nagkukos na nagkakaroon ng chip, o kaya napapasukan ng tubig. Yan. Dapat talagang drill nyo lahat para lahat ng product ay didikit. Tsaka talagang kakapit yung gel polish nyo. Kahit sa mga ganito, yan. Ayan, di ba? Meron pa mga, asa na ba yun? Ayan, meron pa siyang hindi na file. Ayan, file natin lahat. As in, wag kayo, ayan pa sa gitna. Ayan o. Kita niyo yan, yan. Tapos, after ko mag-drill, diba? Pagkatapos ko mag-drill, kapag yan ginanyan nyo, nakikita nyo may mga himo-himol-mol. Ayan o, yung mga nakatayo. So, para maging smooth yung application ng gel polish nyo, gamitin nyo siya ngayon ng buffer. Kasi, kapag ginamitin nyo ng buffer, mas makakatulong din na talagang kumapit yung inyong gel polish. Tapos smooth pa yung application nyo. Wala siyang mga bako-bako, kaya parang kalang nyo nagbabubbles, ganyan. So, ayan. Ang sabi naman ni Pela Lane Lano, sabi niya, bakit daw walang dehydrator at primer? Before kasi talaga guys, hindi ako gumagamit ng primer at dehydrator. Alam niyo ng mga viewers ko, alam niyo ng mga subscribers ko. Okay naman sa akin kahit wala akong primer at dehydrator. Ang maganda lang kapag may dehydrator, mas nakakahinga kahit meron siyang mga product na nilagay. Ang maganda lang din kapag may primer kasi, pansinin nyo guys, yung gel polish, kapag halimbawa naka-apply sa kuko nyo tas walang primer, kapag binakbak nyo yan, nakukuha nyo siya ng buo, diba? Pero kapag may primer siya, kapag binakbak nyo siya, inunti-unti nyo, hindi siya yung nababakbak ng buo, as in yung buong, mapipil up nyo siya ng buo na ganun. Unti-unti, may mga part na naiiwan talaga. Ganun siya katibay. Kumbaga, pag may primer, mas nadadagdagan yung tibay ng inyong gel polish. Then, sabi ni Maripay Sibayan, shout out po sa inyo. Sabi niya, hindi ba pwedeng mabasa ang gel polish? Pwede po siyang mabasa. Sa totoo lang ngayon nga kasi, merong mga nauuso ngayon na, di ba, after gel polish, after ma-cure na lahat, pati top coat, meron na yung parang bubbles, o parang sabon-sabon, di ba? Ini-spray lang siya sa ganito, tapos lilinisin mo na siya, di ba? Tapos sa ibang bansa, ganun din. Sa ibang bansa, winawash nila yung mismong kuko para mawala yung mga dust. Kasi nga kapag inano nyo lang siya ng ganito, winipe nyo lang siya in-sprayan nyo lang ng alcohol, nawawala yung kintab. Tapos, pag in-sprayan nyo ng ganon, pag nilinis nyo ng ganon, hindi lahat talaga nililinis yung daliri or yung kuko ng kliyente nyo, diba? Kaya ngayon, nauso ngayon yun, ini-spray siya, tapos nagbabubbles siya, ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Wala pa kasi ako ng ganon. Ayun, uso siya ngayon na ganon, para mas malinis tignan. Hindi rin nawawala yung kintab. Mas lalo po siyang kumikintab kasi mas lalo siya nalinis. So, kung iniisip mo na yung kuko mo after gel polish, bawal basain, pwede po. Pwede na nga maghugas ng plato noon, pwede na maglaba kapag naka-gel polish ka. Tapos, ayan, nakapag-shoutout na tayo, nakapagsagot-sagot na tayo ng mga kung ano, tapos hindi pa natin nagagawa yung ating kuko. So, ayun nga, after ko mag-bap, ito yung aking bagong gamit na, ayan, 3-function nail prep. Nail primer, dehydrator, tsaka nail nourishment. Yung nail nourishment, guys, parang siya, vitamins, parang ganun. Mapapansin nyo kapag talaga tama yung pagkaka-drill nyo or pagkaka-prep nyo dun sa inyong kuko, makikita nyo hinihigot agad nung kuko nyo yung product. Then, after nyan, yung ating
base coat. Ang base coat ko lang dati guys, BP o kaya Modelones. Pero dahil nga, di ba sabi ko nga sa inyo, may mga product ako na minsan na itatabi ko na lang, hindi ko na siya nagagamit. So, ginagamit ko siya sa ibang bagay. Katulad nito, itong aking base coat na rubber base coat ng JL. Kasi hindi ko siya mapakinabangan. Ginagamit ko siya guys kapag soft gel extension at saka pag gantong yung halimbawa gel polish lang. Ayan, after ko niyan, 'di ba? Yan, hindi siya nakasagad, guys. Hindi siya nakapatong sa ating cuticle area or sa balat. Kasi para kapag umusog siya, hindi siya magchi-chip agad. Hindi siya bubuka, hindi siya magkakaroon ng magfi-fill up sa gilid. Tapos after niyan, pag kukulang, guys, yung mismong kukulang natin, nilalak ko po siya. Kasi nga para iwas chip sa dulo. After nyan, cure na natin siya ng 60 seconds. Tingnan nyo guys, na-drill siya, tas na-bap. Tingnan nyo, super smooth nung gel polish. Wala siya yung parang feeling nyo bubbles. After ng base coat, yung color na gusto nyo, ito na lang kasi para yung iba, applyan ko na lang ng ganito. Guys, apakaganda ng balm kasi kapag ka nag-chip na yung dulo nyan, diba hindi naman maiwasan, syempre nakakadkad yan pagka ikaw ay maraming ginagawa sa bahay, naghuhugas, naglilinis, ganyan, nakakadkad yan. Pero pagka balm ang gamit nyo guys, hindi siya tumutuloy ng alis. So ayan, pagkatapos ng first coat, cure 60 seconds. Ayan, after 60 seconds, apply ng second coat. Kasi baka mamaya may magrereklamo na naman. Ang gulo-gulo, ang ang likot-likot ng camera ko. 60 seconds again. Then after nyan ay top coat. So shout out kay Soriano Shell. Ito yung aking bagong top coat from Anis guys. Napakaganda nito. Ang ganda ng brush, tapos super shiny. Yung shout out kay Soriano Shell. Sabi niya, hello po ma'am, okay lang po ba na hindi na mag-apply ng base coat? Guys, sa totoo lang, hindi talaga pwedeng walang base coat. Hindi pwede nating sabihin na, yes, pwedeng walang base coat. Hindi po pwede. Kasi ang base coat po, ang kaya nga sinabing base, di ba? Siya ang unang i-apply mo. Kasi kapag walang base coat, good luck sa'yo, girl. Kinabukasan, wala na yung gel polish mo. Maniwala ka sa akin. Meron ako guys, na nakausap one time na ganun. Kasi siya ay, ako ay nag-home service, nagpapasa ako sa Hortaleza, diba? Tapos, siya din ay nagpapahasa din that time. Tapos, mamamasukan siya. Chika-chika niya nga ako na gusto ko nga daw mamasukan kasi naghanap sila ng, marumag extension, ganon. Tapos, ang chika, ganire. Dito, ano ba yun? Ba tayo may? Ang chika nga basta ang dami niya ng chika nun. Tapos hanggang sa sinabi niya, nabanggit niya na ganun daw siya mag-prep. So sabi ko sa kanya, tapos pinakita ko sa kanya lahat ng ginawa ko. And lahat ng yung mga retention, ganyan. Sabi ko, ano yun, pag wala kang base, walang tibay. Kasi si base nga yung kaya nga siya base Kasi siya yung magpapakapit. Siya ba yung kumbaga sa primer, siya yung magdadagdag ng tibay ng gel polish mo. Ngayon, kung kung dehydrator, primer, tapos gel polish na agad, wala kang base coat, paano girl kakapit ang iyong gel polish kung wala kang base coat, diba? Yun. So, si base kasi yung sa'yo, magdadagdag ng kapit niya sa lahat ng product na i-apply mo. Kahit na soft gel extension pa yan, guys. Kapag wala kang base, baka bukas, o kaya mamaya lang, wala na yan. Yun. Kaya kailangan talaga natin gumamit ng base coat. Tingnan nyo kung gano'n siya kakintab. O, diba? Thank you for watching. Bye!